eto na ang latest updates sa health concern ni Tatay Digong Duterte. Ito ay update ni Attorney Harry Roque. Kumusta na ba si Pangulong Duterte? Ano ba ang napansin ni Attorney Harry Roque? Mahina ba si Tatay Digong? Mahirap ba ang kanyang pagsasalita? Kasi yung iba sabi, nagdrama lang si Duterte, oy, para maawa ang sambayanang Pilipino. Ito, mahimik ka. Magdrama? 80 years old, magdrama? Tapos wala pa doon ang kanyang mga medicines, magdadrama siya. Tapos narukan siya ng hindi niya alam kung anong klaseng medisina, magdadrama. Ikaw nga, ipapunta ka doon sa ICC. Tapos ikulong ka doon. Tapos wala kang makausap na kapamilya, anong mararamdaman mo? Tumahimik ka. O eto, para masupalpal ka ba sa kahibangan mo? Eto si Attorney Harry Roque para sumalpal sa mga taong nagpakalat ng fake news na kung ano-ano pa. Sige, eto na. Attorney Harry Roque, sagutin mo nga itong mga taong palaging binaba si Pangulong Duterte. Nangyari sa kanila, oy. O eto kabibig ha, manood tayo Attorney Harry Roque. Dating Pangulong Duterte, ano po yung mga... si Inday Sara. Oo. Ano nyo? Si Inday Sara lang nakadalaw, no? Kasi ang nangyari, naghiwalay kami. Ang dami kasing tao na nagtipon-tipon doon sa labas ng hukuman. At ang nakiusap si Inday Sara na kung pwedeng maiwan ako para makabalik siya na alas 5, no? Pero komento naman niya sa akin na mabuti naman ang kanilang pag-uusap. Unang-una, ang nami-miss talaga ni Presidente Duterte ay yung pagkain Pilipino. At nag-request siya ng medyas at saka ng sinyelas. At sinabi nga niya, yung mensahe niya is kulang ang mga tao at lahat na mayroong panahon, no? There's a time for reckoning, no? Ang sabi niya, kulang no? ang mga tao? Hindi, I mean, ang sabi niya, cool lang ang mga tao. Cool lang ang mga tao. May naon lang ang tao at there's a time for reckoning, no? Correct. At ang sabi nga niya, umuwi ka na kaagad ng Pilipinas at dapat kayo nandun at naninilbihan. No? Sinabi niya kay Vice President. Umuwi siya. Huwag na siyang nandito, sabi niya. Umuwi ka na ng Pilipinas. Okay, yun ang sabi niya. Oo. Pero, kumusta po yung kalusugan niya? Yes, yun ang dapat alamin generally. natin. Well, sabi naman ni BP Sara, ang tatay niya kasi hindi talaga napapatingin sa doktor, no? Agoy. Pero mukha namang okay siya. Bagamat alam natin na yung appearance niya sa hukuman, ako bilang isang naging spokes niya, mukhang mahina. Oh, see? Mukhang mahina si Pangulong Duterte kasi hindi siya nagpapatingin ng doktor. Kasi yung mga doktor niya nasa Pilipinas at parang wala siyang tiwala sa mga doktor sa ICC. Antakin mo na sinabi ni Senator Bongo yung mga medisina niya hindi binigay. Iba yung binigay na gamot ni Pangulong Duterte. Natural. Pag-a-adjust yung katawan. Diba? Tapos yung clinical record ni Pangulong Duterte ay nasa Pilipinas. Sabi nga ni Hanlet Duterte, for 3 days lang daw ang dalang medicine ni Pangulong Duterte nung galing sila sa Hong Kong. Kaya nga pag uwi ni Pangulong Duterte, mapapacheck up siya. For 3 days lang talaga ang dala ni Pangulong Duterte nga mga medicines. Pagdating sa Manila, agad-agad sinakay ng aeroplapadong ICC. So, wala talagang dala na gamot si Pangulong Duterte. Kaya, itong mga sinasabi ni Harry Roque na spokesperson siya noon, Pangulong Duterte, kilala niya si Pangulong Duterte. Kung healthy, kung may pinagdadaanan, Harry Roque knows everything. Kaya nga, kasama siya ni VP Sara. At napapansin ko rin yung pananalita niya ay mukhang nagka-crack yung kanyang boses. Tama, no? tama. At mukhang hard of hearing din, no? Dahil may ilang mga pagkakataon na pinaulit niya yung tanong. Sir, sino formally ang tatayo bilang mga legal counsels? Well, mag-aanunsyo na po ang grupo. No? Bukas po may magpupulong kami. Bukas pa yung pulong? Oo. Nang anong time, sir? Hindi ko lang alam kung ano pang time bukas, but I have confirmed kung sino yung lead counsel. No? So we have a lead counsel, there's a team. There's a team. Is he already formally hindi pa rin. Member? Hindi pa rin. The only one na na-recognize ang hukuman is si Attorney Bingbong Medaldea. Pero binanggit din sa sa ICC mismo si Attorney Kaufman. Hindi ko alam kasi hanggang ngayon wala pa rin kaming permiso to enter the detention facility, no. So hindi ko pa rin alam at nagkausap kami ni Attorney Hoffman at nag-aantay pa rin kami. Okay. Anong response po ni Vice President Sara doon sa sinabi ni Pangulong Duterte na dapat umuwi na siya?
Sabi naman niya, uwi siya, nag-aantay lang siya ng karelyebo kasi walang next of kin dito kung siya uuwi na. So when is Congressman Pulong coming? Nag-aantay kasi sila na magkaroon ng Shenzhen visa, yan ang problema. Oh. Kaya lang naka-visa si Vice President ay sinamahan niya anak niyang manood ng Taylor Swift dito sa Munich. Kaya meron siyang, so happy na meron siyang Sino visa. yung sila? Si I think the family. Congressman and the mayor? The family, I think, has a the whole visa. family. Even sina Si Kitty? husband niya, at saka yung daughter niya. Okay. Pero yung mga But kumukuha yung ng next visa, of kin na sinasabi, lahat ng pamilya ay nag-a-apply ngayon ng Shenzhen visa. Oh. even si Mayor Baste, si Lahat ng magkakapatid. si Kitty and Anilet. Yes. Oo. So in the meantime, na wala pa yung karelyebo, sino yung tatayong OIC ng Office of the Vice President? Well, wala namang OIC na Office of the Vice President. Wala. No? So yun nga po. So okay, Wala na namang tayo ganon. na, No? Wala namang ganon because she functions as Vice President wherever she is. And then yung preparations for the impeachment, will it be halted? Hindi naman, ibang legal team naman yun. Okay. Tapos, sir, ano na lang ang asahan natin sa inyong legal na hakbay? Susunod na Ang masasabi ko lang po is, nakaplano na po lahat yan. Wow. In fact, Oh. ako naghahanda na kami ni VP Sara, isang taon nang nakakalipas. Okay? Oh. So it means alam nila na mangyayari ito. Nakahanda na daw sila ni VP Sara 1 year ahead. No, grabe ha. So wala talagang, anong tawag dito? Wala talagang, sabi salig. Wala talagang trust si VP Sara kay BBM. And everything that we expected to happen, in fact, happened. Oh. So, meron kaming contingency for everything that has happened. No? So you were expecting this to happen? I have been expecting this for the past 3 years. Oh. Okay. Of course, medyo minority view ako dahil marami nagsasabing imposible mangyari yan dahil sinasabi nga ni Presidente Marcos hindi siya makipagtulungan. Mm-mm. I never believed him, not even for 1 second. Meron Never. kayong okay. Meron kayong gusto niyo kumbaga hindi niyo nahihintayin yung September 23? Well, I would rather na mag-discuss muna kami as a team. I have to be a team player. Bigay lahat But, ng informasyon it's unacceptable ni to Roque. us. Mahirap na. To me personally, because hindi pa kami nag-meeting as a legal team na mag-aantay ng September 23. Sige sir, meron ba kayong mensahe sa mga Well, magpapasalamat kami sa lahat ng ating mga kababayan sa suporta na binibigay nila kay Presidente Duterte. Yun po nagbibigay ng lakas kay Presidente Duterte. Kumusta po yung Kumusta po So yung there you go mga kabibig. Yun ang latest update ni Pangulong Duterte Fam Harry Roque tungkol sa health ni Pangulong Duterte. At ito mga kabibig, ang susunod natin papanoorin, itong madamdamin na interview, statement ni Hanilet Duterte. Maraming naiyak nito kabibig kagabi. Ito kabibig ha. Ba, how he took his oath seriously. Gihimo niya ang tanan para sa Pilipino. Gusto niya may maayos na buhay ang bawat Pilipino. Gi-make sure niya na ang mga tao maka-avail sa medical assistance when he was president. Gi-make sure niya na before mulanding ang bagyo, naana siya dito, una na siya dito. Tama. Katong sa Marawi, gi-make sure niya mawala ang kagbubot. Correct. Even sa iyang katigulangon, naningkamot yun siya. Katong siya naglingkod na Naiyak presidente. Miski nakapoy siya, wala mo kabalo na during the time na pandemic, almost failing na iyang health. Pero gusto gito niya mag-cabinet meeting pa rin. He does not care kung magka-COVID siya. Oh my He goodness. doesn't deserve this kind of treatment. Di naman gani gusto na siyang trabaho. Di na gusto mo dagan o papolitika. Ang tao lang si pamugos niya. Kinakatilang mo sa kind of leadership na iyang ihatag. You may find his mouth very foul. Usulti siya o kuan. Igo naman siya mangisog. I remember the time na giingnan ako ayuhan ng Pasig River. Giingnan ako na siya. Dali naman na isog-isog lang man ka. Mauna man na iya. Ang isog-isog niya na iresulta. Pangtapangan lang Mga pala inatag siya. nag-inabuso na siya during sa iyang presidency. Wala nag-abuso. Walang awat. Nagpakumbaba siya, miski presidente na siya. Kita niyo siya ang tao. Naluhoy ko kay pagkaon alam ng tani ang gusto. Dili na siya materialistic. He doesn't care kung naa siya kwarta o wala. He doesn't care kung unsa iya ang isuot. Daan.
Uy. Bigat. Loko ka pa naman sa akong pagtabang. Maski kalukuin lang ang kalukuin lang. Abuso. Sobrang pag-aabuso. Sabi. Sabi. Abuso. Simple lang ay yung gusto. Nag-deprive pa yun ninyo.